Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hochaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalang ng muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 4, 2024, araw ng Huwebes, Phil-American Friendship Day. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2018, o napakalaman na 6 sa bawat 10 adults o may sapat na gulang sa buong mundo ang nakakaranas ng medical issue sa pagtulog kabilang ang insomnia at ang obstructive sleep apnea. Dito sa Pilipinas, tinatayang nasa 10 million Filipinos ang dumaranas ng medical condition na insomnia at inaasahan mas lumaki pa ang bilang na ito sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pag-uusapan natin ang isang medical condition na nararanasan na tinatayang nasa 10 million Filipinos ang insomnia. Advocate, past president ng NAIC Lions Club District 301-A2 at ang tawag sa kanya ay Insomnia Prince. Maganda Miss Sir Ian Kabatay. Hi, magandang umaga po sa Dr. Hilda Ong at sa lahat po ng nakikinig sa Health and Travel. Sir. Yes po, tanongin ko lang po, normal na ba may mga gabi na hindi kaagad makatulog ka isang tao, dala ng marahil na mga maraming iniisip o sa pagkain o sa inumin katulad sa karamihan di makatulog kapag uminom ng kape, yung before or after dinner, so pag uwi sa bahay, hindi na makatulog? Well, technically, kung ikaw po ay nakakaranas ng mga sleep disorder, pinapayuhan ko po na talagang wag nang muna hong uminom na kape. Kasi po ang kape po ay may sangkap na kape na yun po yung nakakapagpagising sa atin. So, kung ikaw po ay may diagnose na meron po kayong sleep disorders, mangyari pong hinay-hinay muna ho sa kape. Mas okay po na uminom ho tayo ng chamomile tea or yung mga nakakapagpa-relax na mga inumin. Hindi po beer, bawal din po ang mga beer at mga alak. Ayun po. Para base sa iyong opinion, kailan nasasabi na isang insomnia na kumbaga may insomnia na isang tao na may ganitong kondisyon na siya? Alright. Way back 2019, I'm diagnosed with sleep disorder called chronic insomnia. Before, hindi ko po siya pinapansin. But ang mga nararanasan ko po ay yung, for example po, at the middle of the night, bigla ka na lang magigising, and then pagising mo, hindi ka na makatulog. And then usually, kapag gabing-gabi na, antok ka na, tapos biglang makakatulog ka nga, then biglang papuputol yung tulog mo. Kaya yun yung mga signs and symptoms na ikaw ay nakakaranas ng insomnia, kaya dapat na magpatingin ka na sa isang neurologist o sleep specialist doctor. So, paano ang naging proseso mo sa pagtanggap na meron kang insomnia? Well, talaga, hindi naman ko kasi sa pag-uusapan before ho sa Pilipinas, hindi naman natin, alam niyo yun, yung parang normal lang po ito. Until dumating po yung opportunity na nabigyan po tayo ng chance ng isa sa mga documentary show sa Pilipinas na maging isa sa mga case studies. And when I accepted yung pong offer, ni-refer po nila aking yung day to day, and then hanggang sa
nirefer po ako sa isang sleep specialist doctor, and then when I found out na ganun, kasi ang sa akin, mali po yung mga ginagawa ko. Like, for example po, instead po na umaga ako nag-exercise or pumupunta po sa gym, gabi ko gagawa. Number one, big no-no po yun. Kasi para po sa mga sleep specialist doctor or neurologist, mas nagiging aktibo ang ating katawan kapag tayo nag-exercise. So talagang magiging pag gabi tayo nag-exercise, edi talagang hindi ko tayo makakatulog. Plus factor pa nga na ikaw ay na-diagnose o meron ka na palang iniindang sakit na sleep disorder na insomnia. And then ikalawa po ay yung paggamit po natin ng mga gadgets paggabi. Yan, yung mga bagay yan ang mga dapat nating iwasan bago tayo matulog. So ibig sabihin, kasi siyempre sa mga sports club, karamihan after office hour, saka sila, iba nagbabadminton, nagde-tennis, tennis o basketball. So hindi talaga yan advisable. Well, kung hindi naman humalapit po sa gabi, like for example, yung sobrang bago kayo matulog, talagang iniiwasan, lalo na po ito sa mga may sleep disorder. Pero for example naman po, kung wala naman po kayong ginagawa, o like wala naman po kayong trabaho, pasan, di ba? Nasa sa inyo po yun. Pero pinapayuhan ko po, dahil kami po mga nakakaranas ng ganitong karamdaman, pinapayo ko namin na mas better ho gawin itong umaga. Pero sometimes naman po kasi hindi naiiwasan kasi yun lang po yung mga times, like for example, if you are a young professional, ito lang po yung times para magkasama-sama kayo magkakaibigan. But of course, wag lang yung siguro araw-araw, 'di ba? Kung once or twice a week, you have kasi syempre socialization din, 'di ba? And then bonding ninyo magkakaibigan, magkakapamilya, siguro ganun po, wag lang madalas siguro. At kanina nabanggit mo yung pag-iinom ng beer o alak. Kasi iba, 'di ba, sabi nila, ay hindi kasi ako makatulog kaya umiinom sila ng beer. Opo, nako. Actually, tinanong ko po yan sa aking sleep specialist doctor, and kabili nila na may sangkap din po kasi ang beer na talagang, hindi po tama, lalo na po sa kalusugan. Unang-una sa kalusugan natin, hindi po siya tama dahil may mga sangkap po ito na bawal ho sa atin, lalo na kung may ininda pa kayong ibang karamdaman. Pero mas advice niya ho talaga, instead na uminom tayo ng beer, soft drinks, matatamis, at mga kape, talaga na lang po, especially the chamomile tea at warm milk. Ayan, yan pala. Warm milk. Gatas. Warm milk. Oo. At Ian, base sa iyong karanasan at marahil ay sa pagsasalisik na rin, ano ang naging epekto sa iyo ng pagkakaroon ng insomnia? Yung before, talaga as in putol talaga ang tulog mo o sinasabi nila na parang alangan yung tulog mo, parang natutulog ka nga pero parang floating ang sabi nila. Ay, oo, nako. Way back, natatandaan ko po dun sa isang previous job ko. Hindi mo makakalimutan yan kasi biglang biglang, 1 month preparation po yan. We have a golf tournament event. Siyempre, isa po ako sa mga coordinator during that time. And then, usually, ang golf tournament po, start po yan mga 6 a.m. So ako po, sa sobrang excited ko, siguro ganyan dahil nga syempre malaking event 'yan eh. So pagdating po ng mga 3 AM, 4 AM, hindi pa rin ho ako makatulog. And then nagising po ako ay siguro mga 1 hour lang po yung tulog ko pero lampas na po ng 6 AM. So pagdating ko, tapos na yung shotgun tournament pero nagsisimula na po yung ongoing. And then napansin ko ho diyan na yung lutang po tayo, technically na alam niyo, yung tipong hindi po nagpa-function ng mabuti or gumagalaw ng mabuti yung utak nyo. And dahilan doon, pag-concentrate to your job. Ganon. Sa ngayon, ginagabayan ka ba ng isang medical expert sa iyong insomnia? Opo, ako po yung nagpapasalamat sa aking mga sleep specialist doctors at mga kaibigan kasi way back 2019, when I'm diagnosed with chronic insomnia, nabigyan po tayo ng nabigyan pa ng mga, alam niyo yung mga more na mga parang mga ano yung mga dapat gawin, ganyan, o ano yung mga dapat iwasan. So, ko siya, na-overcome ko po yung mga
dapat na hindi ko gawin, alam niyo yun, yung parang nakaano po ako, naging mabuti po ang aking in short, naka-recover sa pagkakaroon ng chronic insomnia. Pero ano po ba? May pinapagamit ba sa iyo yun ng CPAP machine ba tawag doon? CPAP stream, opo. Actually, sabi ko nga sa inyo, Dr. Hilda Ong, masyadong malawak po ang sleep disorder. There are 80 recognized disorders, but you can characterize into 6 main classifications. Well, unahin ko na dyan, siguro yung insomnia, yung aking naramdaman na inability to sleep, given enough opportunity for sleep, or tingin hindi makakatulog, or at the middle of the night, ayun nga po, nagising ka. O, yun po yung number 1, ha? O yung sleep-related breathing disorder or yung sleep apnea. Yan po yung sinasabi nyo na kailangan po ng CPAP smear kasi nga po ay nagbabara po yung kumikipot ang daluyan ng hangin mula sa ilong hanggang sa lalamunan. So, yan po ang sinasabi nyo po. So, pagpatuloy ko lang po. So, yung number 3 po, persomnia, kabaliktad naman po yung insomnia. Ito naman po yung mga sobrang antukin. Naandiyan din po ang number 4, circadian rhythm sleep disorder o yung nakakatulog na maling time frame. Yung gabi sa umaga sa gabi. O number 5 po, yung parasomnia or yung normal sleepwalking. Sleepwalking, yung mga nightmares, and yun po, yung mga, alam mo, minsan sa mga parasomnia, yung nakikita sila mga hindi pangkaraniwan. So, ang number 6 naman po, yung sleep movement disorder or yung body shaking, ayan po yung hindi mapakali. Ayan po. Pero yung sinasabi nyo nga po na yung punta po tayo sa ginagamitan po ng CPAPs, yung kapag ka po nakakaranas ng sleep disorder na tinatawag nga po na sleep apnea. So kapag ka, for example, ikaw ay na-diagnose, kasi sa sleep study mo, lumabas na ikaw ay may sleep apnea, kailangan nyo po ng gumamit po nun. At yung mga taong yung malakas humilik, anong tawag mo doon? Ayun, yun nga po yung tinatawag nga po na sleep-related breathing disorder o yung tinatawag na sleep apnea. Yun nga po yung kagaya na sinabi ko, kapag po kumikipot, ang daluyan ng hangin mula sa ilong hanggang sa lalamunan. Ito po ba ay sa mga, kumbaga nagkakaroon na ganyan sa mga taong matataba o kahit na payat, ganun din? Ayun nga po eh. Alam nyo, before po kasi, we have a group po kasi na may mga sleep disorders. And then, meron po kami mga kaibigan na nakakaranas po ng sleep apnea na talaga pong, alam nyo, yung meron po talagang di katabaan. Pero meron din po kami mga kaibigan na hindi naman po kapayatan. So, hindi po masasabi na para lang po sa mga hindi katabaan at di kapayatan. Yun po yung na-obserbahan po namin. At meron akong actually writer-researcher ko. Yan madalas, kumbaga, humihilik ba pagka sa araw, minsan kinakausap namin siya. Tapos medyo meron lang kami kanya-kanyang ginagawa. Bigla na lang nakikita namin na nakaupo siya, pero kumbaga, humihilik ba? Kahit nagising, humihilik? Ay, talaga, oo. Actually, alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, Dr. Hilda, masyadong malawak ko ito and alam niyo po yan ng mga sleep health advocate dito sa Pilipinas ay talaga naman po, marami pa ho kaming gustong malaman and talaga po kaming, kasi yun nga po, kagaya nga po na sinasabi ko sa inyo, hindi po nabibigyan ng pansin or compare sa ibang bansa, yung sleep disorder. Kaya ho talagang kami po ay nagsusumikap para ho makipag-ugnayan o kulan, lalo-lalo na po sa mga eksperto dito sa Pilipinas na mga sleep health, sleep specialist doctors and neurologists. So ito, sa tingin mo ba may kinalaman din po ba to sa puso o more on sa EANT ang problema? Nako, magandang katanungan po yan, Dr. Hilda. Kasi po hindi naagapan ang sleep disorders, it can lead to heart disease like stroke, diabetes, and heart problems. Alam kadami, sabi ko nga po sa inyo talagang,
Actually po, meron ho kaming kasamahan na nakakalungkot man nung isipin, pero before ho, umiinda na nga po ng sleep disorder, ito, sleep apnea po, ganyan, insomnia, kakibat nito. And then, parang isa po sa mga kaibigan namin nagsabi na stroke po. Kaya talagang nalulungkot ho kami. Kaya lalo nga ho namin ngayong pinagtitibay na magkaroon ho kami na usually we do alam niyo yung parang brainstorming once a month. But ngayon, I think, dadalasan pa ho namin para ho mas marami po kayong matutunan at maimbitahan ng mga eksperto pagdating ho dito. Kasi it can lead po sa mga serious diseases. Like yun nga po nabanggit ko, stroke and heart disease. Heart problems. Yan po, at kaya talaga ibas ang kumbaga sabi nila, magpatingin dapat sila sa espesyalista o kaya pupunta sila doon sa kung saan may mga ospital, doon ka matutulog para malaman kung talaga meron kang sleep disorder o kaya naman para yung iba naman pinapayo na kilalang gumamit ng CPAP machine. Opo, well, yun po yung, at yun nga po yun po yung tinatawag natin na sleep study. If you experience, yun nga po yung mga signs and symptoms ng sleep disorders, kailangan mo talagang pumunta sa eksperto at yun po yung tinatawag nating sleep study. But ang sleep study po, Dr. Hilda, ay medyo may pagka-pricey. Alam niyo yun, paano yung mga kababayan natin na afford, di ba? Dahil it costs 20,000 ang isang sleep study. Yun po ay yun po yung mga nasa may mas mababa, may mas mataas pa po. Paano naman yung mga kababayan natin na nakakaranas ng sleep disorders na walang kakayahan, di ba? Kaya naman ho kami patuloy na nananawagan po dito sa ating government, especially sa Department of Health, na mabigyan pansin ang ganitong karamdaman na tinatawag natin mga sleep disorders sa Pilipinas. Hindi ba ito pa, ang alam, asa ngayon po ba, wala pa rin po ba, hindi ba ito kasama sa mga benefits ng PhilHealth? Wala po ba silang benefits para sa mga sleep disorder? Well, yun po yung tinatanong ako namin yung iba daw pong hospital ay yung parang affiliated, pero yung iba po hindi naman. At nakakalungkot nga pong isipin, meron pong isang ospital dito sa atin na pagpunta ko, sira daw po yung gamit sa yun nga mga para sa sleep study. Kaya sabi ko, na parang kailangan siguro talagang tutukan talaga kasi nakakaawa po yung mga kababayan natin na can't afford talaga or yung talagang especially sa mga PhilHealth and the government kasi nga can't afford. Base doon sa iyong grupo. Opo. Totoo po ba na mas maraming kababaihan ang maaaring tamaan ng insomnia kesa sa kalalakihan? Ay, hindi rin po. Hindi po natin masasabi na naitanong po namin yan. Not prone po ang kababaihan dahil minsan po, usually nga ang tinatamaan nga po ng mga sleep disorder ay mga kalalakihan. Actually, walang di masasabi. But, kaya nga naghihintay po kami ng datos, na kompletong datos sa Pilipinas kung ilan na may sleep disorders, kung mas marami ba ang kalalakihan at kababaihan. Once you experience stress, prone ka magkaroon ng sleep disorder. Base po yan sa bigat ng inyong problema or usually minsan problema sa pamilya, sa career, sa trabaho, sa paligid. Doon usually po, base po sa aming grupo. Meron bang available na pamamaraan para maisaayos ang insomnia? Kasi sa ngayon, mabilis na makabili ng melatonin Oho. Well, syempre po, yung pong sinasabi nyo ay yung sa melatonin na tinatawag, isa po yan sa mga pinaprescribe ng mga sleep specialist doctors kasi po nakakatulong po ito. Pero ako po, based on my case po kasi, ko talagang yung parang yung mag-take, diba? Kumbaga, for me, kung kaya pa naman po natin gawing na parang para alam niyo yung parang for example yung may tinatawag po kasi tayong sleep hygiene. Ang sleep hygiene, kung may dental hygiene, meron din po tayong tinatawag na sleep hygiene. Magkaroon po tayo yung sleep hygiene mga kasanayan na like for example lang po ito matulog po tayo ng
same time at gumising po tayo ng same time. Nagkaroon po tayo ng disiplina sa sarili. At kung technical na pag-uusapan, of course, you have to, for example, sa isang kwarto, kailangan po bago tayo matulog ay madilim po. Madilim, tapos po ay malamig. Kasi ito po yung nag-attract para ho tayo ay makatulog. So, siguro yung pag-inom nga po, nabanggit ko yung pag-inom natin ng gatas. Gatas, warm milk, to be exact, and keso, ayan. Keso and mani, nuts, ayan po. Base po yan sa mga itinuro sa akin ng sleep specialist doctor ko po. Kaya pala pag nanonood ka ng mga pelikula, kadalasan nakikita mo ninyo may inaabot na gatas. So, yan pala, totoo nakakatulong para makatulog. Opo. Yun po, nung bata nga po, akala natin, di ba, para uminom tayo ng, parang may mga magulang natin, yung mami natin, yung mga daddy natin, lolo at lola, ay pinapayuhan yung mga tayo nung bata or yung mga anak ko natin na gatas. So, isa po pala yun sa dahilan. Siyempre, aside from calcium, siyempre ho, yung pala nakakatulong ho para ho tayo ay makatulog ng maganda po yung maging tulog natin. So para sa iyo, ano ang dapat gawin para mapaglabanan o malagpasan ang anxiety o pagkakaroon ng insomnia? Of course, yun nga po, kailangan po ng disiplina sa sarili. Kagaya po ng sinabi ko, magkaroon po tayo ng isang magandang sleep hygiene, like matulog sa isang tahimik, malamig at madilim na kwarto. Magkaroon ng regular na oras ng pagtulog. Yun po yung sinasabi ko, na magkaroon po ng same time na pagtulog at same time na paggising. Base nga sa pag-aaral, ang mahimbing pong tulog ay nagaganap simula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Di ba? So ang tulog po ay iba ho talaga sa umaga at dahil po ang ating katawan ay nakadisenyo para matulog tuwing gabi. Yun po. Also ho, patayin natin ang TV at ilang mga electronic gadgets isang oras bago tayo matulog. I'm sure all of us, kasi sometimes naman po ay hindi ho ito talaga itong naiiwasan. But kung ikaw po talaga ay desedito at meron kang sleep disorder, siguro talaga kung kailangan, kagaya po na sinabi ko, self-discipline po talaga. Iwasan din po natin ang mga aktibidad o gawain bago tayo matulog. Mas lalo tayo nagiging active eh. Iwasan din o limitahan sa 30 minuto ang pag-idlip. Mga Dr. Hilda, kung kayo natutulog kapag bandang hapon, dapat to 30 minutes lang. Kasi kapag lumampas po dyan, pagdating ng gabi, hindi tayo masyadong makatulog. At last po, kumain nga po tayo ng keso, mani, o yung mga gatas. Kasi po nakakatulong ito sa magandang tulog. Nako, habang pinapakinggan kita, sabi ko, ako isa sa bukhang kasi bago ako matulog, yung para sa akin, para matanggal po yung buong araw na pagod mo, naglalaro ako naglalaro muna ako ng Candy Crush. Let's say, kapag wala na akong live, manonood naman ako ng mga teleserye, o kaya naman, o nasa busy sa Facebook. Ganun yung mami ko, para kung kayo, pare-parehas mo kayo. Ako nga ho, since I am diagnosed with chronic insomnia, I told my mom and dad na, kailangan talaga iwasan, lalo na sa inyo, sa edad ninyo, di ba? Ako nga, bata, naranasan ko, kayo pa. Ayun po. O kaya nga, sa mga nakikinig at manonood, yun na pala, kapag kayo ay nagigising ng mga alas 2 at hindi na makatulog, senyales na yan. Opo, senyales na po yan. And I'm sure marami ho sa ating mga kababayan at nakikinig at nanonood po dito sa Health and Travel Show nyo, Dr. Hilda Ong, na guilty. Kaya naman ako ho ay nananawagan na, kung gusto nyo maging maganda ho ang ating tulog at maging maganda po yung lifestyle natin, yung mga nabanggit ko po kanina, backtrack lang po tayo. Dapat natin gawin. Yan. Ayun, isa ako masasabi, ako guilty. Pero sa akin naman, iyan, pagka hindi ako nakatulog o dahil naglalaro ng mga games. Kasi ako, kung maglalaro ako ng games, hindi lang yung makalusot.
Ang sa akin, meron akong, kumbaga, gusto ko either nasa top placer ako, first, second, kailangan lagi nasa first, second, third. Yan ang ginagawa ko. Team, si Dr. Hilda Ong, talaga naman. Ayun. Oo, yun nga. Pero dapat iwasan nyo. Mas magandang gawin nyo yan. Ayan, sa umaga, tanghali, hapon. Paggabi, ay, kailangan nyo talaga. Lalo na po kayo, napakaraming sobrang busy po kayo, busy person. Talagang left and right ang mga activities. Talagang kailangan sapat na tulog. Di ba? Talaga para maging healthy at yung ating pong pag-iisip. Kasi pansinin niyo, Dr. Hilda, kapag kayo kulang talaga sa tulog, iba po yung ng ating brain. O, di ba? Parang yes. Kapag pagod na pagod ako, mararamdaman ko, kasi syempre, di ba, columnist din ako, susulat ng dyaryo. Kapag ako nakaharap sa computer, kapag talaga malalaman ko na yung brain ko, wala na, as in, di na makaisip, talagang as in, pagod na. Pagka ganyan, tatayo na ako, hindi ko na pipilitin. Sabi ko bukas na lang ng umaga kasi pagkagising ng umaga, mas fresh pa. And then, nung time ngayon, pagka nakaramdam na ako ng ganyan, pasok na ako sa kwarto, talagang nakakatulog na talaga ako ng maaga, diretso yun kasi pagod na. Opo. Dagdag ko lang po, meron po kaibigan na, for example po, yung trabaho po nila ay, for example, yung mga call centers. So, talagang, yes. Paano kapag, paano naman, kasi humingi din po sa akin ng payo. So, base sa aming mga pag-uusap, minsan dahil nga po sila ay, pansinin niyo po yung mga nagtatrabaho po sa mga call centers, medyo tumatagal talaga, hindi, nagiging yung katawan nila parang, yun nga po, dahil nga po binabawi nila sa pagkain, ayun. So, talagang happy sila, hindi nagiging, alam niyo, parang hindi, kasi nga naging healthy lifestyle, kasi nga nasanay sila na, from, for example, yung work mo before is sa office, na from 8 to 5, natatapos ay matutulog ng gabi, and then umaga, and then pagdating sa kanila, ganun yung time, talagang binabawi daw talaga nila sa pagkain. Pero, nila, parang napapansin nga nila, pag yung umaga nga, iba yung pakiramdam nila, na parang lutang, tapos, iba pa rin daw talaga yung kompleto yung tulog sa umaga hanggang gabi, kaysa yung matulog ka ng gabi to umaga, compare sa matulog ka ng umaga, tapos magigising ka ng hapon. At isa sa may papayo ko, sa mga, let's say, lalo na yung nabanggit mo yung mga sa gabi nagtatrabaho, ilan na yung naranasan ko o natulungan o nasa PCSO ako. Kasi sa gabi ang trabaho niya, so tendency ang tulog niya nasa 4 or 5 in the morning na. And then nakakaranas na siya ng sakit ng ulo. Yan, hindi na kumbaga, nagte-take lang siya ng pain reliever, yung mga paracetamol. And then after that, mawala, makatulog. Yan po ang huwag ninyo gagawin. Kapag laging masakit ang ulo ninyo, magpakonsulta na po kayo sa doktor. Kasi yung mga nakilala ko, alam mo ba, Ian, nakaroon sila ng brain cancer. At yung isa naman, bigla na lang namatay. So ito ay dapat kapag meron kayong sleep disorder o kaya di kayo makatulog, katulad na sabi, lalo na sa mga malakas ang paghihilik, yung minsan may oras na ilang segundo o minuto na biglang parang sabi nila hindi ka raw makahinga. So dapat yan, pumunta na po kayo talaga sa mga sleep expert at alamin po ninyo kung sakali meron kayong sleep apnea. Kasi ito po talaga, sabi nga ni Ian, ito ay nakakamatay kapag hindi inaagapan. Kung alam po ninyo, grabe na, alam po ninyo na, parang mararamdaman ninyo sa sarili ninyo na parang hindi normal na o kaya lagi kayo inaantok sa araw, yun na ba ang talaga senyales, Ian? Opo, isa po yun sa mga senyales. Pero marami sabi nga po, masyadong malawak po ito. Pero yun po yung mga signs and symptoms na pagdating nga po ng gabi, di ba, yung tulugan natin, and then makakatulog ka, tapos putol-putol naman tulog mo, isa po yun sa mga sign. Or kaya naman yung isipin mo, hindi ka talaga makakatulog. Yung from pagdating mo sa bed, kunyari maaga kang nagpunta, tapos madaling araw na.
Tapos pagdating mo alas 12, alas 3 na hindi pa din, alas 4 or pinipilit mo gising pero gising naman yung diwa mo, eh di hindi pa not valid pa din po yun. Gumagising ka pa din. Yun po yung mga senyales po. At ang isa na experience ko nung time nung pumunta ako sa Amerika, syempre meron yung time adjustment. Syempre dito sa atin araw, doon gabi. So pagdating doon, di ako makatulog kasi sinabihan ako ng isang kaibigan ko doon sa US. Sabi niya, doktora, mag-melatonin ka na. Huwag mo kasi ginagawa ko, ay, hindi ako matutulog para ma-adjust ko yung oras nila. Para pagdating, kasi di ako nakatulog, para pagdating nung gabi nila, antukin na ako. Pero hindi pa rin. Talaga kasi katawan, body clock natin, based sa Pilipinas tayo, di ba? So, nag-try din ako ng melatonin, yun, nakatulong talaga hanggang sa makatulog ako hanggang na umaga. So, yung melatonin naman, pwede naman makatulog lalo na kapag sa yung yung galing kayo sa ibang bansa o yung mga adjustment ng oras. Opo. Tama po yung Dr. Hilda, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon ng insomnia talaga yung lalo na kung you are diagnosed and may ininda kang sleep disorder. Yung po pagbiyahe-biyahe kasi alam niyo na, for example nga po yung sa Amerika iba po yung oras, sa Pilipinas po iba din yung oras. So talagang mag-a-adjust ang ating katawan. Pero base po dun sa ating kaibigan na nakaranas po ng ganyan pong katulad po sa inyo, talagang pinipilit niya nga ako na talagang i-adjust. Actually, yes po, uminom po siya ng melatonin at sabi naman po, nakakatulong po talaga. So, ako po kasi, minsan po ako nag-take ng melatonin, and pero hanggat maaari ko talaga, ginagawa ko yung kasi tinatawag nga pong sleep hygiene na tinatawag. Siguro, base doon sa pinapayo mo kanina, yung gusto makaroon ng, kumbaga meron talaga siyang oras na let's say, set mo alas 10 o sabi natin 9:30, gusto mo na matulog. So, siguro 1 hour before, mag-take ka na ng melatonin, mabilis na umepekto yung melatonin hanggang sa masanay ka araw-araw, hanggang sa ma-adjust na yung body clock mo na ganitong oras ka matutulog, ganitong oras, tapos magigising ka naman ng diretso-diretso na hanggang sa masanay na yung katawan. Tama po, Dr. Hilda. At yan po ang aking ginawa. Ang galing niya, Doktora, talaga. Yan po yung ginawa. Hanggang sa parang, kumbaga sa tubig, kunyari po tumutulo yung gripo, mahina yung tulo, hanggang sa naka-on po natin dahil nga sa pag-inom po natin ng tawag na melatonin. So nakatulong po siya. Doon po sa yung pagganda ng aking tulog, yun po. Yan po yung ginawa ko talaga. At Ian, ano ay yung parting words para sa ating mga nakikinig at mga nanonood sa atin ngayon dito sa DWBL 1242 and then sa Facebook at sa YouTube Live? Alright, sa mga kababayan ko po dito po sa Pilipinas at ganun po sa ibang bansa po, health is wealth. Kaya talagang alagaan po natin ang ating kalusugan. If you experience sleep disorders, mas mabuti po na pumunta po tayo or sumangguni po tayo sa mga eksperto like sleep specialist doctor and neurologist. Kagaya po na sinabi ko, prevention is better than cure. Ayun po. Maraming salamat po kay Mr. Ian Kabatay. Siya po ay isang sleep health advocate. Maraming salamat po, Dr. Hilda Ong, at sa lahat po na ikinig at sumusubaybay ng Health and Travel at Serbisyo Publiko. Muli po, maraming salamat po. At kasama po natin si Mr. Ian Kabatay, Sleep Health Advocate. Siya po ay, kumbaga past president po siya ng Naig Lions Club District 301-A2 at kumbaga kung siya si Insomnia Prince. Kumbaga ako naman si Agaran Serbisyo Lady. Kaya maraming, kaya sa mga hindi makatulog, yan ang kanina pinag-usapan po namin ni Ian. Na una-una, iwasan talaga ninyo uminom ng kape pagdating sa gabi. O kaya tanungin na lang ninyo kung ano yung kape na siguro decaffeinated o kaya kung malalaman naman yung mga natitimpla na kape. Pero hanggang maaari pagkatutong ng 7 o'clock, 6 pa lang ayaw ko na uminom ng kape.
Kasi pag uminom ako, sigurado ko hindi ako o kung makakatulog man ako, mga 2:00 ng umaga na. As in, nakahiga ka nga sa kama, hindi ka makatulog. And then, yung napag-usapan naman namin na tungkol po naman sa melatonin, ito naman ay wala naman prescription. Ito ay nabibili naman po sa mga SNR, Landers, meron yan. So, ito naman para pagtulong lang kung sakali talaga na gusto mong matulog din pero hindi ka makatulog, malaking tulong po itong melatonin na nabanggit namin. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Huwebes na edisyon ng programa Naghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pati ko muna na magandang umaga si Angie Coral Trinidad, kay Ma'am Cecilio Jodeta. Ma'am Elsa, good morning. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.